Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang mainit na temperatura sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa unti-unti nang humihina ang Northeast Monsoon o amihan. Ayon kay Alzar Aurelio ng Pag-asa, patuloy na humihina ang amihan at sa susunod na 2 hanggang 3 araw, medyo mas magiging maalinsangan habang easterly samahan ang magiging dominant weather system sa bansa. Batay sa record ng Pag-asa, ang nakaraang amihan season para sa 2024-2025, opisyal na nagtapos noong March 26, 2025. Habang nagsimula naman ang kasalukuyang amihan season para sa 2025-2026 noon pang October 27, 2025. Sa kabila ng weakening trend, sinabi ni Aurelio na ang shear line, isang weather system na nabubuo dahil sa collision o banggaan ng malamig at hangin mula sa hilagang silangan at warm easterlies ay patuloy na makakaapekto sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, magpapaulan ito sa susunod na 24 oras. Samantala, epekto naman ng shear line ang nararanasang kalat-kalat na bagulan, pagkulog at pagkidlat sa Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Easterly samaan ang nakakaapekto sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas. Ayon pa rin sa Pag-asa, ang humihinang amihan ay maaaring magdulot ng maulap na papawirin at mahinang pag-ulan sa Quezon at nalalabing bahagi ng Bicol Region habang wala pang namamonitor na anumang sama ng panahon o LPA. Magkakaroon naman ng generally fair weather sa ilang bahagi ng Visayas at Luzon kasama Metro Manila, pero asahan pa rin ang maulap hanggang sa may pulupulong pag-ulan, dulot naman ang amihan at easterlies. Balik na tayo sa mga balita. Kasama na natin si Veronica Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning. Hello at good morning. Hello po? Yes ma'am, good morning. Ay, hello at good morning din po sa inyo dyan, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw, hindi na nga nakaka-apekto ang Northeast Monsoon sa ating bansa at easterlies ang nakaka-apekto sa ating kapuluan. Asahan nga natin itong easterlies magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Posible yan until tomorrow. And then sa Metro Manila and the rest of the country, fair weather condition na inaasahan natin, pero may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalao sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Ma'am Veron, yung binabanggit mong pag-ulan sa may bandang Mindanao, ano yan? Yes. Sustained o panandalian lang? So ngayon po nakikita natin ito ay mga kalat-kalat, pero yung mga expected naman natin na intensity, possible yung light to moderate with light to moderate. So hindi naman, although posibleng maulan, makulimlim, pero hindi naman katulad ng mga pag-ulan na dulot ng shear line. Yung nakalipas na ilang araw na nagpabaha. Okay, sige. Thank you, Ma'am Veronica. Hanggang kailan itong magandang weather situation natin? Well, kung sa yung mga pag-ulan kasi inaasahan natin sa yung mga paulan ngayon until tomorrow, possible mag-persist. And then pagdating ng Thursday, yung maulang areas naman mag-shift na sa Northern Mindanao at sa Caraga, Davao Region. And then by Friday, fair weather naman na yung inaasahan natin sa ating buong kapuluan. Pero pagdating ng Sabado, silangang bahagi naman ng Mindanao, possible maging maulan, epekto pa rin ng easterlies. Thank you, Ma'am Veronica. Magandang umaga. You're welcome at good morning din. Si Veronica Torres mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga!